Ang B. San Jose, isang payapa at agrikultural na komunidad sa Batangas, ay matagal nang pinapanatili ang isang tahimik at simpleng pamumuhay. Ang buhay ng mga residente rito ay umiikot sa malalawak na palayan, mga palaisdaan, at sunod-sunod na bahay na may bubong na galbanisado. Lahat ng bagay ay tila umikot sa isang mabagal at pamilyar na siklo, kung saan ang pagkakaisa ng kapitbahayan ay sinusukat pa rin sa mga gulay at isda na ipinagpapalit. Ngunit sa tahimik na lugar na iyon, isang madilim na umaga ng taglamig, isang kakilakilabot na krimen ang naganap, na bumali sa balabal ng kapayapaan at naglantad ng isang matinding trahedya sa pamilya. 6:30 ng umaga, Nobyembre 10, 2023, si Mang Jose Santos, 42 taong gulang, isang lalaking may matipunong katawan at masipag, ay inilabas ang kanyang lumang motorsiklo mula sa gate. Si Mang Jose ay naninirahan kasama ang kanyang asawa at mga anak sa isang hiwalay na bahay, ilang daang metro lamang ang layo mula sa bahay ng kanyang mga magulang, sina Lolo Peping at Lola Nena. Tulad ng nakagawian, bago pumasok sa trabaho tuwing umaga, dumadaan siya sa bahay ng kanyang mga magulang, minsan ay nagdadala ng pandesal, minsan naman ay tinitingnan kung may kailangan sila. Si Mang Jose ang panganay na anak, natural na mainitin ang ulo, mahigpit, ngunit kilala sa komunidad bilang isang mapagmahal na anak. Ang kanyang mga magulang, si Lolo Peping, 70 taong gulang, at si Lola Nena, 68 taong gulang, ay mga mapagmahal na magsasaka na buong buhay na nagsikap. Kamakailan lamang, ibinenta nila ang huling pangkat ng kanilang mga alagang baboy at nakakuha ng malaking halaga, na balak nilang gamitin sa pag-aayos ng gate at para sa kanilang apong lalaki. Ngayong umaga, nang lumiko si Mang Jose sa pamilyar na maliit na eskinita, naramdaman niya na mayroong mali. Ang unang pakiramdam ng pangamba ay nagmula kay Bantay. Si Bantay ay isang asong askal na dinala ni Mang Jose upang alagaan sa loob ng ilang taon para bantayan ang bahay ng kanyang mga magulang. Kilala ito bilang isang asong kasing tapang ng tigre. Kung may estranghero na lalapit sa gate, tahol ng tahol ito, naggangalit at handang sumugod kung hindi tali ng amo. Wala sa buong barangay ang naglakas loob na dumaan sa bakal na gate ng bahay ni Lolo Peping kapag nandoon si Bantay. Ngunit ngayong umaga, nang huminto si Mang Jose, hindi tumahol si Bantay, nakatayo lamang ito sa sulok ng bakuran, nakababa ang buntot, at nakabaon ang nguso sa pagitan ng dalawang unahang paa. Nanginginig ito, at nang makita si Mang Jose, hindi ito masiglang tumakbo papalapit, kundi umungol lamang, isang tunog na puno ng takot. Bantay, anong nangyari sa'yo? Kunot noo si Mang Jose. Hindi pa niya nakikita ang kanyang mabangis na aso na nagpakita ng ganitong pag-ugali. Binuksan niya ang bakal na gate, na sadyang nakasara lamang ng padaplis, at pumasok sa bakuran. Ang hangin ay tahimik na tahimik, isang nakakamatay na katahimikan, mabigat, na ibang-iba sa dati. Karaniwan, sa oras na ito, si Lolo Peping ay gising na at nagwawalis ng bakuran o nagpapakain ng manok, habang si Lola Nena naman ay abala na sa kusina. Tatay, nanay, dumalaw ako, tawag ni Mang Jose. Walang sumagot, ang pangunahing pinto ng bahay kubo ay bahagyang nakabukas lamang. Itinulak ni Mang Jose ang pinto at pumasok. Ang pamilyar na amoy ng anga ni Lola Nena ay sumalubong sa kanya, ngunit kasama nito ay isang baho na mahirap ipaliwanag, parang amoy ng sariwang dugo. Inilibot ni Mang Jose ang kanyang paningin sa sala, maayos pa rin ang lahat. Sumulyap siya sa katabing bahagi ng bahay, kung saan naroon ang kanyang 20 taong gulang na anak na si Juan Santos. Ang pinto ng kwarto nito ay saradong-sarado, malamang ay magdamag na naman itong naglaro ng computer at ngayon ay tulog na tulog. Ang pag-iisip sa kanyang pabayang anak ay nagdulot muli ng inis kay Mang Jose, ngunit isinantabi niya ito. Nasaan sina tatay at nanay? Mas malakas na tanong ni Mang Jose, papalapit sa silid tulugan ng mga magulang niya sa dulo ng bahay. Bahagyang nakabukas ang kahoy na pinto ng silid tulugan. Inilagay ni Mang Jose ang kanyang kamay upang itulak ito, at sa isang iglap, tila tumigil ang oras. Ang 42 taong gulang na lalaki, na kilalang mahigpit at matatag, ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila naubos, ang kanyang paghinga ay bumara. Sa harap niya ay isang tanawin ng impyerno. Ang kanyang ina, si Lola Nena, ay nakahandusay sa malamig na sahig, malapit sa paanan ng kama. Nakasuot pa rin siya ng kanyang pangtulog, ang kanyang mukha ay namumula, walang buhay ang mga mata, nakatingin ng diretsyo sa kawalan. Sa marupok na papag, nakahiga roon ang kanyang ama, si Lolo Peping.
Nakatihaya siya, nakababa ang dalawang kamay, ang manipis na kumot ay nakatulak hanggang sa paanan. Namumula rin ang kanyang mukha, at isang malalim na marka ang tumatakbo sa kanyang leeg. Namatay siya sa posisyon ng isang taong natutulog o kagigising pa lamang. Tatay! Nanay! Ang sigaw ni Mang Jose ay nabasag, hindi isang hiyaw kundi isang impit na tunog na puno ng matinding sakit at kawalang paniwala. Nang inig siyang lumapit, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan ang malamig na pisngi ng kanyang ina. Sa sandaling ito, nakita niya ang lumang kahoy na aparador kung saan alam niyang itinatago ng kanyang mga magulang ang pera ay pinasok. Ang pinto ng aparador ay binuksan ng puwersahan, ang mga bisagra ay sirang-sira, ang mga damit at papeles sa loob ay inilabas at nakakalat sa sahig. Ang lahat ng perang cash, ang perang pinagbentahan ng baboy na ipinagmalaki ni Lola Nena sa kanya ilang araw bago iyon, ay nawala nang walang anumang natira. Isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Sumiklab ang matinding takot. Nataranta si Mang Jose, tumakbo siya palabas ng silid, nadapa at muling bumangon. Tumakbo siya palabas ng bakuran, dinukot ang cellphone sa bulsa ng pantalon. Nagtatarantang pinindot niya ang mga numero, humagulgol sa telepono, tinawagan ang pulisya ng Erie. San Jose at pagkatapos ay ang pulisya ng Batangas. Hello, pulis! May pinatay. May pinatay. Ang aking mga magulang, pinatay ang aking mga magulang. Sa San Jose, pumunta kayo agad. Tulong! Tulong! Ang malungkot at desperadong sigaw ng anak ay bumasag sa nakakamatay na katahimikan ng umaga ng taglamig. Wala pang 15 minuto, dumating ang mga pulis ng Batangas dahil sa seryosong kalikasan ng kaso. Kaagad pagkatanggap ng ulat, agad na inutusan ng direktor ng pulisya ng Batangas ang kriminal na investigasyon at forensic division na makipagtulungan sa pulisya ng Batangas upang bumuo ng isang espesyal na koponan at agad na bumaba sa pinangyarihan ng krimen. Si Police Lieutenant Colonel Reynaldo Ramos, pinuno ng kriminal na investigasyon, isang batikang investigador, ang direktang namuno. Agad na nilimitahan ang buong maliit na eskinita. Daan-daang usyosong residente ang dumating, nakatayo sa malayo, nagbubulungan sa pagkabigla at takot. Ang isang kasuklam-suklam na krimen na ganito ay matagal nang hindi nangyari sa lugar na ito. Si Mang Jose Santos, matapos ang paunang pagkabigla, ay dinala sa isang sulok ng bakuran. Nakaupo siya doon, walang buhay, hindi na makaiyak. Si Lieutenant Colonel Ramos at ang kanyang mga kasamahan ay pumasok sa loob ng bahay. Lahat ng bagay ay ayon sa ulat ni Mang Jose. Ang pinangyarihan ng krimen, ang bahay kubo, 3 silid at 2 pakpak, tipikal na disenyo sa probinsya. Pangunahing gate, pangunahing pinto, mga bintana, lahat ay maingat na sinuri. Walang anumang senyales ng pagpilit mula sa labas, walang bakas ng pag-akyat sa dingding, lahat ay nasa orihinal na kalagayan. Ang suspect ay kilala. Ang silid tulugan ng mga biktima. Pigil hininga si Lieutenant Colonel Ramos nang pumasok. Ang 2 bangkay ay nanatili sa kanilang posisyon. Si Lolo Peping sa kama at si Lola Nena sa sahig. Ang posisyon ng kanilang pagkakahiga ay nagpapahiwatig na maaaring may natuklasan si Lola Nena. Sinubukan niyang gumapang palabas ng kama at pinabagsak at pinatay ng salarin sa mismong sahig. Ang kahoy na aparador ay binuksan ng puwersahan, ang mga marka ng pagpilit ay sariwa pa, ang kahoy ay napunit. Ang mga gamit ay bahagyang nagulo, ngunit tila ang salarin ay nakatuon lamang sa isang layunin, ang drawer na pinaglalagyan ng pera. Sinimulan ng forensic autopsy team ng Forensic Division ang paunang trabaho. Sir, ang ulat, sabi ng forensic pathologist. Parehong biktima ay namatay dahil sa mechanical asphyxia. Ang mga marka sa leeg ay malinaw na bakas ng pagkasakal, maaaring ginamit ng salarin ang kanyang mga kamay o isang malambot na lubid. Sa katawan ng parehong biktima, lalo na sa braso at dibdib ni Lolo Peping, mayroong maraming pasa at galos. Ang biktima ay lumaban ng husto bago namatay. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw ng parehong araw. 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, ang oras na ang lahat ay mahimbing na natutulog, tango ni Lieutenant Colonel Ramos. Bumaling siya sa team na nagsisiyasat sa pinangyarihan. Kumusta ang ibang mga bakas? Sa ngayon, wala pang natukoy na hindi pamilyar na fingerprint, ulat ng isang miyembro. Maaaring nakasuot ng guwantes ang salarin.
Ang mga bakas ng sapatos ay napakaliit din dahil ang sahig na may tile ay tuyo at malinis. Umiikot si Lieutenant Colonel Ramos sa paligid ng bahay. Huminto siya sa katabing bahagi ng bahay, kung saan saradong-sarado pa rin ang pinto. Ang bahaging ito ng bahay, tanong niya kay Mang Jose, na ngayon ay inaalalayan ng isang investigador. "Kakwarto po ng anak ko," sabi ni Mang Jose, basag ang boses. Si Juan, simula pa po noong bata siya, kasama na niya sina tatay at nanay. Nasaan siya? Tulog pa po siya. Adik po siya sa laro. Senyals ni Lieutenant Colonel Ramos. Dalawang investigador ang lumapit at kumatok. Walang sagot, mas malakas silang kumatok. "Juan, gising! May pulis?" Ilang segundo, bumukas ang pinto. Isang payat na 20 taong gulang na binata, maputla ang mukha, magulo ang buhok, gising na gising ang lumabas. Ito si Juan Santos. Kinusot niya ang kanyang mga mata, nagtataka na nakatingin sa mga pulis. "May nangyari po ba?" nauutal niyang tanong, ganap na inosente ang mukha. "Pinatay ang lolo at lola mo, wala kang alam?" tanong ng isang investigador. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Juan. Lumaki ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tila natauhan, humagulgol siya at tumakbo patungo sa pangunahing bahay. "Lolo! Lola! Diyos ko, bakit nangyari ito?" Nagdrama siya ng matinding sakit, hindi kukulangin sa kanyang ama. Tahimik na pinagmamasdan ni Lieutenant Colonel Ramos. Bumalik siya sa bakuran. Tinignan niya ang askal na si Bantay, na ngayon ay nakatuping-tupi pa rin sa sulok ng bakuran, nanginginig. "Ang asong ito?" tanong ni Lieutenant Colonel Ramos kay Mang Jose. Sa kabila ng sakit, kailangan pa ring tumango ni Mang Jose. "Opo, napakabagsik po niyan, walang estranghero ang makakapasok sa bahay." Gayunpaman, kagabi, sabi ni Lieutenant Colonel Ramos, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas, hindi ito tumahol ni isang beses. Natigilan si Mang Jose. Tama, hindi tumahol si Bantay. Kung magnanakaw iyon, tiyak na nagalit ang aso. Hindi rin pinasok ang pangunahing pinto, patuloy ni Lieutenant Colonel Ramos. Hindi binuksan ng puwersahan ang mga bintana. Ang salarin ay pumasok sa bahay na parang naglalakad lamang, at ang pinakamabangis na aso sa baryo ay hindi tumahol ni isang beses. Bumaling siya at direktang tumingin sa bahay kung saan humahagulgol si Mang Jose at ang kanyang apo na si Juan Santos ay umiiyak din ng matindi sa tabi. "Special team," sabi ni Lieutenant Colonel Ramos sa kanyang mga tauhan. "Baguhin ang direksyon ng investigasyon. Hindi ito kaso ng pagpatay at pagnanakaw mula sa labas. Ang salarin ay hindi magnanakaw. Ang salarin ay isang kakilala, isang taong kilala ng asong ito at ng 2 biktima." Ang matigas na pahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Ramos ay umalinggaw sa bakuran, nagtanggal ng paunang kaguluhan at muling nagbigay ng direksyon sa buong kaso. Ang pagkilala sa suspect. Ang salarin ay isang kakilala. Ang pahayag na yon ay nagpataas kay Mang Jose Santos na nakayuko sa sakit upang tumingin. Natigilan siya, sinisikap na intindihin ang impormasyon. "Kakilala, sir. Anong sinasabi niyo? Sino-sino ang makakagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay sa aking mga magulang?" Hindi agad sinagot ni Lieutenant Colonel Ramos si Mang Jose. Sinenyasan niya ang isang investigador na alalayan si Mang Jose palabas ng bakuran, malayo sa sentro ng pinangyarihan. Bumalik siya at direktang tiningnan ang kanyang mga kasamahan sa espesyal na team. "Ulitin ko ang pagsusuri," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, tila hinahubaran ang bawat bahagi ng kaso. Una, walang pilitan sa mga pinto. Lahat ng pangunahing pinto, bintana, at pinto sa likod ay walang bakas ng pagpilit. Ang salarin ay pumasok sa bahay ng kalmado. Mayroon siyang susi o pinagbuksan siya mismo ng mga biktima ng pinto bandang 2:00 ng madaling araw. Parehong mahirap paniwalaan. Ikalawa, at ito ang susi, itinuro niya ang askal na si Bantay na nanginginig pa rin sa sulok ng bakuran. Si Bantay. Kinumpirma ni Mang Jose na mabangis ito. Kinumpirma ng mga kapitbahay na mabangis ito. Ang isang aso na ganyan ay sinasanay para magbantay ng bahay. Ang likas na ugali nito ay atakehin ang mga estranghero, ngunit kagabi, tahimik ito, ni walang tahol. Ano ang ibig sabihin nito? Isang batang investigador ang sumagot. "Sir, ibig sabihin po, kilala niya ang taong iyon." "Oh, kaya naman ay nahilo siya," sabi ng isa pa.
Suriin ang aso, utos ni Lieutenant Colonel Ramos. Agad na tinawag ang isang veterinaryo. Ngunit umiling si Lieutenant Colonel Ramos. Mababa ang posibilidad ng gamot pampatulog. Gising pa rin ang aso, natatakot lang ito. Matinding takot matapos masaksihan ang isang kakilakilabot na bagay. Takot ito at kilala niya ang may sala. Pinagsama ang dalawang salik na yan ay nagpapakita na ang salarin ay nasa loob ng bahay o, hindi bababa, isang taong lubos na kakilala, isang taong itinuturing ng aso na amo. Lahat ng mata, sa kabila ng kanilang ayaw, ay nakatuon ngayon sa katabing bahagi ng bahay. Ang tanging lugar sa bakuran na may ibang tao, si Juan Santos, 20 taong gulang, ang direktang apo ng mga biktima. Ang binata ay umiiyak pa rin sa tabi ng bangkay ng kanyang lolo at lola. Ang kanyang mukha ay malungkot, naghihirap, ganap na katulad ng reaksyon ng isang apo na nawalan ng pinakamamahal. Ngunit sa mata ng isang batikang investigador tulad ni Lieutenant Colonel Ramos, ang dramang ito, kung drama nga, ay mayroon pa ring butas. Umiyak siya, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala, sumusulyap sa mga investigador, sumusulyap sa aparador na pinasok. Isang reaksyon ng takot, hindi lamang simpleng pagdadalamhati. Pakiyaya po si Juan Santos palabas dito para kausapin, utos ni Lieutenant Colonel Ramos, inilalayo ang suspect mula sa pinangyarihan. Si Juan ay nagtataka, inalalayan ng dalawang investigador papunta sa bench sa labas ng bakuran. Si Mang Jose Santos, ama ni Juan, nang makita yon, ay biglang lumapit. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Bata pa siya. Kakakita lang niya sa lolo at lola niya, natatakot lang siya. Balak niyo siyang tanungin? Mainitin ang ulo ni Mang Jose, sumisigaw. Mang Jose, kumalma po kayo, mahinahon ngunit matigas na sabi ni Lieutenant Colonel Ramos. Ito ay bahagi ng proseso ng investigasyon. Kailangan namin ang pahayag ng lahat ng sangkot, at si Juan ay nakatira sa bahay na ito. Kailangan naming malaman kung ano ang narinig at nakita niya kagabi. Pakiusap, makipagtulungan po kayo. Napipi si Mang Jose, kailangan niyang umatras, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanyang anak, isang tingin na puno ng pag-aalala at galit. Mabilis na naganap ang interogasyon sa bakuran mismo. Kagabi, anong ginawa mo? Anong oras ka natulog? Tanong ng isang investigador kay Juan. Nanginginig si Juan, lumuluha pa rin. Kagabi, naglaro po ako ng computer, naglaro po ako sa kwarto ko. Naglaro po ako hanggang bandang alas negatibo, 1 ng madaling araw, pagod na po ako kaya natulog na po ako. Mahimbing po ang tulog ko kaya wala po akong narinig. Isang komosyon at sigawan sa katabing kwarto. Soundproof po kasi ang kwarto ko, sir, dali-daling paliwanag ni Juan. Naka-headphone po ako habang naglalaro, tapos pagod na pagod ako kaya tulog na tulog ako. Sumpa ko po, wala po akong narinig. Ngayong umaga po, nang marinig ko ang sigaw ni tatay, nagising po ako. Tumakbo po ako at nakita ko na muli siyang humagulgol. Ang pahayag ay tila makatwiran. Isang gamer na nagpuyat, pagod, natulog ng mahimbing na hindi na alam ang nangyayari sa paligid. Ang katabing bahagi ng bahay ay mayroon ding maliit na espasyo sa pagitan ng pangunahing bahay. Ngunit hindi naniwala si Lieutenant Colonel Ramos sa pagkataon na yon. Senyales niya ang isa pang team ng investigador. Mang Jose, kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol kay Juan. May abnormal ba siyang pag-uugali kamakailan? Paano ang relasyon niya sa kanyang lolo at lola? Nang marinig na binanggit ang kanyang anak, bumuntong hininga si Mang Jose. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang ay pansamantalang napalitan ng inis ng isang walang magawang ama. Siya po ang kahiyan ko, sir, pagingit-ngit ni Mang Jose. Nagtrabaho po ako sa ibang bansa, iniwan ko siya sa lolo at lola niya simula pa noong bata. Masyado po siyang pinalayaw kaya naging pasaway, tumigil po sa kolehiyo noong nakaraang taon. Ngayon, walang trabaho, nakaharap lang sa computer maghapon magdamag, naglalaro ng kung anong kill to earn. Bumalik po ako dito ilang taon na, sinubukan kong ituwid siya pero hindi ko po kaya. Madalas ba siyang humingi ng pera sa lolo at lola niya? Tanong ni Lieutenant Colonel Ramos. Madalas po, sagot ni Mang Jose. Adik po siya sa laro at kailangan ng pera sa laro na iyon para mag-top up at bumili ng virtual items. Kapag wala siyang pera, humihingi po siya sa lolo at lola niya. Ang matatandang magulang, dahil sa pagmamahal sa apo, ay palihim na binibigyan siya. Alam ko po iyan. Binugbog ko na siya ng ilang beses. Pinagbawalan ko na ang lolo at lola niya na bigyan siya kahit isang kusing.
Ilang araw na ang nakalipas, narinig ko pa si Lola Nena na sinisigawan siya, nagbabanta na kung hihingi pa siya ng pera para sa laro, tatawagin niya ako upang ayusin siya. Isang malinaw na motibo ang lumitaw. Adik sa laro, kailangan ng pera, pinagalitan at pinagbantaan ng lolo at lola, at pinagbantaan na tatawagin ang marahas na ama. Kahapon, biglang naalaala ni Mang Jose, narinig ko si nanay na nagsabi na ibinenta nila ang mga baboy at nakakuha ng mahigit 30,000 piso. Balak niya itong itago para ipaayos ang gate, at ang natitira ay para sa amin ng asawa ko. Si Juan ay siguradong alam ito. Higit 30,000 piso. Pinasok ng salarin ang aparador at kinuha ang lahat ng pera, at si Juan Santos ang taong alam na alam ang halaga ng pera na iyon, nangangailangan ng pera, at pinagbabawalan. Lahat ng indikasyon ay halos direktang tumuturo sa apo, ngunit may kulang pa rin isang pisikal na ebidensya. Mang Jose, sabi ni Lieutenant Colonel Ramos, kailangan naming halughugin ang buong bahay, kasama na ang kwarto ni Juan, upang makakuha ng ebidensya. Ito ay kinakailangang proseso. Kayo na po ang bahala, sabi ni Mang Jose, kinawayan ang kanyang kamay. Kahit baliktarin niyo pa ang kwarto niya. Sana po ay makita niyo ang walang pusong gumawa nito. Hindi pa rin siya makapaniwala, o ayaw maniwala, na ang salarin ay ang kanyang sariling anak. Tumango si Lieutenant Colonel Ramos, sinenyasan ang team ng forensic. Si Juan Santos, na nakaupo pa rin sa bench, nang makita ang mga investigador na papalapit sa kanyang kwarto, biglang namutla ang mukha, isang hindi maitatagong takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi sinasadya niyang pinisil ang kanyang dalawang kamay. Pumasok ang forensic team sa kwarto ni Juan sa presensya ni Mang Jose. Ang kwarto, na hindi bababa sa 10 metro kwadrado, ay magulo, mainit, madilim na parang yungib. Ang amoy ng sigarilyo, lumang instant noodles, at asim ng pawis ay direktang sumalubong sa ilong. Sa kahoy na mesa, ang computer ay bukas pa rin ang screen, ang maruruming damit ay nakakalat sa sahig. Sinimulan ng mga investigador ang kanilang trabaho ng maingat. Sinuri nila ang basurahan, aparador ng damit, ilalim ng mesa, wala. Hanapin sa ilalim ng kama, utos ni Lieutenant Colonel Ramos na nakatayo sa pinto. Isang batang investigador ang yumuko, gumamit ng flashlight upang itutok sa ilalim ng lumang bakal na kama, maalikabok, may sapot, at ilang walang lamang bote ng soft drinks, walang kakaiba. Ngunit hindi sumuko ang investigador, gumamit siya ng mahabang patpat upang hukayin sa loob, malapit sa dingding. Mayroon dito. Hinila niya ang isang itim na plastic bag na basta na lamang nilukot. Maingat siyang nagsuot ng guwantes at binuksan ang bag sa loob ay isang tumpok ng pera. Pawang maliliit na denominasyon, 50 piso, 100 piso, nagusot at dali-daling ibinalot. Nanlaki ang mata ni Mang Jose na nakatayo sa tabi. Pera. Saan galing ang napakaraming pera nito? Mabilis na sinuri ng isa pang investigador ang pera. Ulat, sir, tinatayang 3,000 piso. 3,000 piso lamang ang maliit na bahagi ng nawawalang mahigit 30,000 piso. Malamang na itinago niya ang natitira sa ibang lugar. Ngunit hindi pa yon lahat. Nagpatuloy ang investigador sa paghukay sa ilalim ng kama. Sa pagkakataong ito, hinila niya ang isang peres ng sapatos, isang peres ng puting sneakers na Beast Hunter, isang uri ng sapatos na madalas isinusuot ng mga kabataan ngayon. Ang sapatos ay putik at tila kakagamit lamang. Sapatos lang yan, sabi ni Mang Jose. Ngunit natigilan ang investigador. Iginuhit niya ang sapatos at dinala sa liwanag, at itinuro niya ang isang punto. Sa puting gilid ng sapatos sa kanan, mayroong ilang maliliit na mansa ng madilim na pula. Napakaliit na mansa na halos hindi makita kung hindi titingnang mabuti. Ano yan? Tanong ni Mang Jose. Inamoy ng investigador ang sapatos, walang amoy. Bumaling siya kay Lieutenant Colonel Ramos, nanginginig ang boses niya dahil sa tensyon. Ulat, sir, sariwa pa po ang bakas ng dugo, hindi pa po tuyo. Dugo? Lahat ng nasa kwarto ay tila napipilan. Nataranta si Mang Jose. Dugo? Saan galing ang dugo? Walang sinabi si Lieutenant Colonel Ramos, lumabas siya ng bakuran, kung saan nakaupo pa rin si Juan Santos. Nang makita ng binata ang forensic team na lumabas, dala ang plastic bag ng pera at ang kanyang sapatos, namutla ang kanyang mukha na parang papel. Nagsimula siyang manginig, hindi ang panginginig dahil sa lamig kundi ang panginginig ng isang hayop na nasa kanto. Direktang lumapit si Lieutenant Colonel Ramos. Tumayo siya sa harap ni Juan.
Hindi siya nagtanong. Tahimik niyang itinaas ang sneakers. Itinuro niya ang maliliit na bakas ng dugo na bahagyang basa pa. Ipaliwanag mo, Juan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Dugo ito ng sino? Tiningnan ni Juan ang sapatos. Tiningnan niya ang bakas ng dugo. Tiningnan niya ang matigas na mukha ng Tenyente Koronel. Tiningnan niya ang kanyang ama, si Mang Jose, na nakatayo, natigilan at takot. At pagkatapos, yumuko siya. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw. Bumagsak lamang siya ng tuluyan. Ako po, nauutal niyang sabi. Nang marinig ni Mang Jose ang dalawang salitang iyon, tila binagsakan siya ng martilyo sa ulo. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Walang hiya ka, sumigaw siya at sumugod, sinubukan niyang bugbugin hanggang mamatay ang kanyang makasalanang anak, ngunit pinigilan siya ng mga investigador. Si Juan Santos, ang 20 taong gulang na mamamatay tao, ay inaresto sa lugar mismo. Ang kanyang inosente at naghihirap na drama ay nagtapos pagkatapos lamang ng wala pang 2 oras, sa harap ng hindi matatawarang ebidensya at ang talas ng espesyal na team. Ang sigaw ni Mang Jose Santos ay umalingaungaw na bumali sa puso ng mga nakasaksi. Hindi na iyon ang iyak ng isang anak na nawala ng magulang kundi ang ungol ng isang hayop na nasa kanto nang matuklasan na ang sumira sa kanyang pamilya ay ang kanyang sariling anak. Walang hiya ka, anong sinabi mo? Papapatayin kita. Si Mang Jose, sa isang baliw na lakas ng galit, ay humiwalay sa hawak ng mga investigador at sumugod kay Juan Santos. Iniunat niya ang kanyang kamay, handang suntukin ng malakas ang kanyang makasalanang anak. Ngunit nauna na si Police Lieutenant Colonel Reynaldo Ramos. Senyales niya, at 2 pulis ang agad na sumugod, niyakap at pinabagsak si Mang Jose sa lupa. Pigilan niyo siya, mahigpit, sigaw ni Lieutenant Colonel Ramos. Nagpupumigla si Mang Jose ng baliw, sinuntok ang sahig ng paulit-ulit. Humahagulgol siya. Bitawan niyo ako para mapatay ko siya. Ang apo na pumatay sa lolo at lola, wala akong anak na tulad mo. Bitawan. Napakabilis ng pangyayari, napakakilabot. Ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas ay natigilan. Nabigla sila nang marinig ang balita na pinatay sina Lolo Peping at Lola Nena. Lalo silang nabigla nang makita ang pulisya na hinahalughog ang kwarto ni Juan. At ngayon, nang marinig ang unang pag-amin at masaksihan ang galit ni Mang Jose, naintindihan nilang lahat. Isang hindi kapanipaniwalang katotohanan, mas nakakatakot kaysa sa anumang kwento ng multo. Ang apo ang pumatay sa lolo at lola. Si Juan Santos, matapos aksidenteng umamin, ay tuluyang bumagsak. Lumuhod siya sa sahig, nakatuping-tupi, maputla ang mukha. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, nanginginig lamang siya na parang dahon sa bagyo. Ang sigaw ng kanyang ama ay mas nakakatakot pa kaysa sa rehas ng bilangguan. Tiningnan ni Lieutenant Colonel Ramos ang trahedya sa kanyang harapan. Alam niyang hindi na niya maaaring hayaan si Mang Jose dito kahit isang segundo pa. Dalhin si Mang Jose sa istasyon ng pulisya ng barangay ngayon, magpadala ng tao para pakalmahin siya, utos niya. Kasabay nito, itinuro niya si Juan. Dalhin ang suspect, itali ang kanyang mga kamay, dalhin siya diretsyo sa istasyon ng pulisya ng bayan. Ako mismo ang kukuha ng kanyang pahayag. Ang malamig na posas ay humigpit sa payat na pulso ni Juan Santos. Ang 20 taong gulang na binata ay walang pagtutol, malambot, hinayaan niya ang mga investigador na alalayan siya. Dinala siya sa maliit na eskinita, dumaan sa mga tingin ng galit, pagkasuklam, at takot ng mga kapitbahay. Ang mga taong kagabi pa lamang ay itinuturing siyang isang mabait na apo na sadyang adik lang sa laro. Humugong ang sirena ng sasakyan ng pulisya at umalis, naiwan ang bahay kubo na may 2 matatandang bangkay at isang asong umungol pa rin sa takot. Alas negatibo 1:00 oras ng umaga sa interrogation room ng istasyon ng pulisya ng Batangas, ang malamig na silid ay mayroon lamang isang bakal na mesa at ilang upuan. Nakaupo roon si Juan Santos, nakatuping-tupi, ang kanyang 2 kamay ay nakaposa sa mesa. Mas kalmado na siya ngunit patuloy pa rin ang panginginig. Hindi na siya isang gamer, hindi na siya isang apo na humahagulgol, isa siyang mamamatay tao. Pumasok si Lieutenant Colonel Ramos na sinundan ng isang kalihim. Inilagay niya ang tumpok ng dokumento sa mesa, hindi siya nagmamadali. Umupo siya at direktang tumingin sa mata ni Juan. Juan Santos, 20 taong gulang, sinimulan niya, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, walang anumang emosyon. Alam mo ba kung bakit ka naririto?
Tumango ng mahina si Juan. Binigyan kita ng pagkakataon, pinili mong magsinungaling, ngunit ngayon ay huli na. Itinulak ni Lieutenant Colonel Ramos ang larawan ng sapatos na may dugo patungo kay Juan. May ebidensya na naitala na ang paunang pag-amin mo. Ngayon gusto kong ikwento mo ang lahat, mula simula hanggang matapos, bakit mo ginawa ang kasuklam-suklam na bagay na yon. Lumunok si Juan, tiningnan niya ang larawan, alam niyang tapos na ang lahat, hindi na siya makakaila, hindi na rin makakatakas. At marahil sa sandaling ito, gusto rin niyang magsalita, gusto niyang ilabas ang kakilakilabot na lihim na bumigat sa kanyang puso sa loob ng maraming oras. Ako po, bulong niya, ang boses niya ay malalim. Kailangan ko po ng pera. Iyon ay isang pamilyar na sagot na nakakasawa. Tila ang lahat ng krimen ay nagsisimula doon. Kailangan ng pera para saan? Naglalaro po ako ng computer, natalo po ako, may utang po ako sa kanila, pag-amin ni Juan. Kagabi po, naglaro po ako ng malaki, akala ko po ay makakabawi ako pero natalo po ako ng husto. May utang po ako sa may-ari ng internet cafe ng 500 piso, binantaan niya po ako na kung hindi ko babayaran ngayong umaga, tatawagan niya po ang tatay ko. Muli, ang takot na matagal nang naroroon ay bumalik. Takot na takot po ako, nanginginig si Juan. Alam ko po na ibinenta na nila lolo at lola ang mga baboy, narinig ko po silang nag-uusap kay tatay. Higit 30,000 piso, itinago po nila lolo at lola sa kahoy na aparador sa kwarto. Kaya nagpasya kang magnakaw. Tumango si Juan. Wala po akong intensyon na pumatay ng kahit sino. Sumpa ko po. Gusto ko lang po sana kumuha ng kaunti. Ilang libo para pambayad ng utang at mag-top up pa para makabawi. Akala ko po tulog na si lolo at lola, walang makakaalam. Nagsimula siyang ikwento ang nakaraang gabi. Bandang -2 ng madaling araw, natalo siya sa huling laro ng computer at binantaan ng may-ari ng internet cafe na tatawagan si Mang Jose. Natakot, pinatay niya ang computer at umuwi, ngunit hindi siya pumunta sa kanyang kwarto. Lihim siyang lumabas patungo sa pangunahing bahay. Si Bantay, ang askal na nakahiga sa beranda, nang makita si Juan, ay nakilala ang kanyang kakilala, tumayo lamang at bahagyang ikinaway ang kanyang buntot at muling humiga. Hinaplos niya ang ulo nito at senyalesan na tumahimik. Maingat niyang itinulak ang pangunahing pinto, ang pinto ay hindi kailanman nakakandado, nakasara lamang sa loob. Alam niya ang latch na ito, kailangan lang niyang gumamit ng manipis na bakal na stick upang ipasok sa pagitan ng pinto at itulak ang lock. Isang kasanayan ng isang maliit na magnanakaw. Napasok niya ang bahay, madilim ang lahat, tanging ang malabong liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Narinig niya ang regular na hilik ng kanyang lolo at lola sa kwarto. Nakalakad po ako ng walang sapin sa paa, pag-amin niya, lalong bumaba ang boses niya. Maingat po akong pumasok sa silid tulugan nila lolo at lola. Nakita ko po ang kahoy na aparador, alam ko po na itinatago nila lolo at lola ang susi sa ilalim ng kutson pero natakot po akong baka magising sila kapag binaliktad ko ang kutson. Kaya po, kumuha ako ng maliit na kutsilyo sa kusina. Bumalik siya, nagsimula siyang buksan ng puwersahan ang aparador. Ang lumang kahoy na aparador ay gumawa ng ilang mahina, ngunit matinis na tunog sa tahimik na gabi. At pagkatapos, ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata na tila nabubuhay muli ang kakilakilabot na sandali. Nagising po ang lolo ko. Juan? Anong ginagawa mo dyan? Pinunasan ni Lolo Peping ang kanyang mga mata, antok na antok. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Nanatili si Juan, nahulog ang kutsilyo sa kanyang kamay sa sahig, gumawa ng tunog na klang. Ang tunog na iyon, kasama ang boses ni Lolo Peping, ang nagpagising kay Lola Nena. Bumangon siya, inabot ang night light sa tabi ng kama. Ang dilaw na liwanag ay tumama, at ang tanawin ay lumitaw, ang kanyang apo sa tuhod, ay nakatayo sa tabi ng aparador na binuksan ng puwersahan. Diyos ko! Juan, sigaw ni Lola Nena, hindi malakas ang kanyang boses ngunit puno ng pagkadismaya at galit. Ikaw, naglakas loob kang buksan ang aparador at nakawin ang pera ng lolo at lola mo, walang hiya ka. Ako po, nauutal na sabi ni Juan, takot na takot. Kailangan ko po ng pera, lolo, lola. Sobrang pasaway mo na, Juan, sabi ni Lolo Peping, na ngayon ay gising na. Galit siyang bumangon. Dahil sa laro, kaya mo ginagawa ito. Lumuhod si Juan, nagmamakaawa. Lolo, lola, humihingi po ako ng tawad. Sobra po ang pangangailangan ko sa pera.
Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Huwag po sanang sabihin kay tatay, pakiusap, lolo, lola. Kung hindi nasabi ang mga salitang iyon, marahil hindi nangyari ang trahedya. Ngunit ang mismong pagmamakaawa na iyon ang nagdulot ng isang trahedya. Naalala nito kay Lola Nena si Mang Jose. Hindi sasabihin sa tatay mo. Para ikaw ang umakyat sa ulo ng lolo at lola mo. Sinabi ko na sa iyo ng ilang beses, hindi ka na mababago. Walang hiya ka, bukas ng umaga. Agad natatawagan ko si Jose. Sasabihin ko sa kanya na bugbugin ka hanggang mamatay. Ang apo na tulad mo, hayaan siyang bugbugin hanggang mamatay para wala na kaming problema. Ang banta na yon, para sa iba ay maaaring galit na salita lamang, ngunit para kay Juan Santos, ito ay isang sentensyang kamatayan. Hindi, bulong ni Juan, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Takot na takot po ako sa tatay ko. Bulong niya sa mga investigador, nanginginig ang buong katawan niya nang maalala. Si tatay, tuwing may sinasabi sila lolo at lola, binubugbog po ako ni tatay. Ginagamit po ni tatay ang sinturon niya, ginagamit niya po ang tubo. Binubugbog niya po ako na parang kaaway. Binantaan niya po ako na babaliin niya ang mga binti ko, takot na takot po ako. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Juan ang mga investigador, walang buhay ang kanyang mga mata. Nang marinig ko po si Lola na nagsasabi na tatawagin niya si Jose para bugbugin ako hanggang mamatay, nawalan po ako ng isip. O wala na po akong maisip. Naalala ko lang po na kung mag-aumaga, kung uwi si tatay, mamamatay po ako ng totoo. Matinding takot. Takot na bugbugin ng malupit. Isang bangungot mula sa pagkabata ang sumakop sa lahat. Sakop nito ang kanyang katinuan, sakop nito ang pagmamahal sa pamilya, sakop nito ang kanyang konsensya. Sa baliw na sandaling iyon, hindi na niya itinuring na kanyang lolo at lola ang dalawang tao sa harap niya, ang mga nagpalaki sa kanya. Itinuring niya silang pinagmulan ng parusa. Kailangan niyang patahimikin sila. Patahimikin bago mag-umaga. Si Lola, nagmumura pa rin po, patuloy ni Juan, nanginginig ang boses. Sabi niya tatawagan niya raw po agad si tatay. Bumaba siya sa kama, balak niyang lumabas sa sala. O wala po akong alam kung paano. Lumapit po ako, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Iitinulak ko po si Lola sa sahig, lumuhod po ako sa ibabaw niya. Iginamit ko po ang dalawang kamay ko para sakalin si Lola. Si Lola Nena, 68 taong gulang, matanda at mahina, ay hindi nakalaban sa lakas ng kanyang 20 taong gulang na apo na nabaliw. Si Lolo, patuloy ni Juan, nang makita niya yon, sumigaw siya. Lumapit siya, sinuntok niya po ang likod ko. Sinubukan niya akong hilahin. Sumigaw siya, anong ginagawa mo sa lola mo? Mamamatay tao ka ba? Ibinigay ko po si Lola, bumaling po ako kay Lolo. Itinulak ko po si Lolo pabalik sa kama. Mahina na po si Lolo pero sinubukan pa rin niya akong labanan. Kinalmot niya po ako idiniin ko po siya. Iginamit ko rin po ang mga kamay ko para sakalin si Lolo hanggang sa tumahimik si Lolo. Tahimik ang interrogation room, tanging ang huling hikbi ng mamamatay tao ang naririnig. Nang tumahimik na silang dalawa, huminga siya ng malalim, tila nabunutan ng tinik. Kapag tumahimik na silang dalawa, tumayo po ako. Hindi ko na po alam kung anong ginawa ko. Nakita ko po ang aparador na binuksan ng puwersahan. Kailangan ko pa rin po ng pera, kaya, at pagkatapos, ang pinakamalamig, pinakamabangis na kilos ang naganap. Matapos mapatay ang 2 taong nagpalaki sa kanya, ang 20 taong gulang na binata, nang kalmado ayon sa kanyang pahayag, ay bumalik at ginamit ang kutsilyo upang tuluyang buksan ang pinto ng aparador. Inabot niya ang kanyang kamay, kinuha ang lahat ng pera na pinagbentahan ng baboy, mahigit 30,000 piso. Dali-dali niya itong isinuksok sa bulsa ng pantalon niya, tapos tiningnan niya ang paligid. Nakita niya ang kanyang sapatos, nakita niyang may dugo, marahil dugo mula sa kalmot ni Lolo Peping habang nagpupumiglas. Natakot siya, hindi niya nagawang itapon, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Itinago niya ang pera ngunit hindi niya itinago ang lahat, natakot siyang matuklasan, kumuha lamang siya ng humigit kumulang 3,000 piso, ang halagang nakita niya sa plastic bag. Marahil ang pera na balak niyang gamitin upang bayaran agad ang utang sa laro. Ang natitira sa pera ay itinago niya sa ibang lugar, na kalaunan ay inamin niya na itinago niya sa bubong ng bodega. Itinago niya ang sapatos na may dugo sa ilalim ng kama. Nang matapos ang lahat, halos -3 na ng madaling araw. Humiga siya, hindi natulog.
Nakahiga siya doon, nanginginig, naghihintay. Naghihintay siya ng pag-umaga. Naghihintay siya sa kanyang tatay, si Mang Jose, na dumating upang idrama ang kanyang huling eksena. Ang ebidensya at ang buong katotohanan. Ang pag-amin ni Juan Santos, na ibinuka sa matinding takot, ay nagbunyag ng isang bulok na katotohanan. Isang trahedya ng pamilya na natakpan ng mga tunog ng video game at isang nakakagulat na takot. Sa istasyon ng pulisya ng Batangas, dinala ang 20 taong gulang na binata sa temporary detention room. Nang mawala ang paunang pagbagsak, nakaupo na lamang siya sa isang sulok, walang buhay ang mga mata na nakatingin sa malamig na dingding. Tapos na talaga ang laro. Ngunit para sa espesyal na team, nagsisimula pa lamang ang trabaho. Sa command room, nagpatawag si Police Lieutenant Colonel Reynaldo Ramos ng isang emergency meeting. Mabigat ang kapaligiran, lahat ay may malungkot na mukha. Nalutas nila ang isang kaso ng pagpatay at pagnanakaw, ngunit wala silang kahit anong kagalakan ng isang nagwagi, kundi pagkasuklam at kalungkutan lamang. Mayroon na tayong pahayag, sabi ni Lieutenant Colonel Ramos. Malalim ang kanyang boses. Ang pahayag ay tumugma sa lahat ng mga pagdududa sa pinangyarihan. Ang dahilan kung bakit hindi tumahol ang aso, ang dahilan kung bakit hindi napasok ang mga pinto. Malinaw na rin ang motibo, hindi lamang kasakiman kundi takot din sa parusa. Huminto siya, tiningnan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ang pahayag ay hindi lahat. Ang isang pahayag na ibinigay sa gitna ng takot ay madaling baliktarin sa korte. Maaaring sabihin ng akusado na siya ay pinilit, binugbog, binigyan ng sagot. Ang kanyang ama, si Mang Jose Santos, ay isang mainitin ang ulo. Maaaring magpakaingay siya na nagsasabing pinilit namin ang kanyang anak upang ipagkasala siya. Ang aming trabaho ngayon, bahagya siyang pumalo sa mesa, ay ilok ang pahayag na ito sa pamamagitan ng siyentipikong ebidensya. Kailangan nating gawing hindi matatawarang katotohanan ang kanyang mga sinabi. Kailangan nating hanapin ang lahat ng kanyang ikinuwento. Agad na inilabas ang mga bagong detalyadong utos. Unang utos, bumalik sa pinangyarihan, sa bahay ni na Lolo Peping at Lola Nena. Sa pagkakataong ito, hindi isang paunang pagsisiyasat, kundi isang ganap na pagbaliktad batay sa mga ikinuwento ni Juan. Pangalawang utos, ang Batangas Provincial Forensic Center ay dapat magsagawa ng detalyadong autopsy, na humihiling ng paglilinaw sa, una, ang eksaktong sanhi ng kamatayan, kung ito ba ay asphyxia sa pamamagitan ng pagkasakal sa kamay o hindi. Ikalawa, kung ang oras ng kamatayan ay tumugma sa pagitan ng -2 at -3 ng madaling araw, at ikatlo, at pinakamahalaga, ang mga bakas ng pakikipaglaban. Sinabi ni Juan na nakipaglaban siya kay Lolo Peping, kailangan nating makahanap ng ebidensya para doon. Pangatlong utos, Forensic Technical Division. Agad na suriin ang sample ng dugo sa sneakers ni Juan at ikumpara ito sa iyan sample ng mga biktima. Bumalik sa gear relay. San Jose, ang bahay ng trahedya ay ngayon ay nakakatakot na tahimik. Ang mga bangkay ng 2 biktima ay inalis na. Si Mang Jose Santos, matapos ang kanyang galit, ay dinala sa istasyon ng pulisya ng barangay para sa counseling. Nakaupo siya doon, umiiyak ng walang tunog. Si Bantay, ang aso, ay dinala na ng mga kapitbahay upang pakainin, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pag-ungol. Ang forensic team sa pagkakataong ito ay pinalakas ng karagdagang puwersa at sinimulan ang trabaho. Direktang pumunta sila sa kusina kung saan sinabi ni Juan na kinuha niya ang armas. At, tulad ng sinabi niya, sa lagayan ng kutsilyo at chopping board, mayroong isang maliit na cleaver na ginagamit sa pagpuputol ng buto. Maingat na nagsuot ng guwantes ang isang investigador at kinuha ang kutsilyo. Sir, tawag niya, tingnan niyo ito. Sa talim ng kutsilyo at sa kahoy na hawakan, mayroong maliliit na hibla ng kahoy, madilim na kulay kayumanggi, na ganap na tumutugma sa kulay at uri ng kahoy ng aparador na pinasok sa silid tulugan. Natagpuan ng cleaver, ang kasangkapan sa pagbukas ng aparador. Ang ikalawang paghahanap ay nakatuon sa nawawalang pera. Sinabi ni Juan na mayroong mahigit 30,000 piso sina Lolo Peping at Lola Nena, 3,000 piso lamang ang natagpuan sa kanyang kwarto. Nasaan ang natitira? Sinimulan ng mga investigador ang isang masusing paghahanap. Binaliktad nila ang bawat tile, sinuri ang bawat sulok ng dingding, tangke ng tubig, wala. Sinabi niya na itinago niya, sabi ng isang team leader. Ang isang adik sa laro, ang isip niya ay hindi tulad ng normal na tao. Itatago niya ito sa isang lugar na walang sinuman ang maghihinala.
Tumingala siya at tumingin sa lumang bodega na may bubong na fibrosemento sa dulo ng bakuran, kung saan ginagamit ni na Lolo Peping at Lola Nena upang mag-imbak ng palay at pagkain ng baboy. Suriin sa bubong. Agad na umakyat ang dalawang investigador sa bubong ng bodega. Ang lugar ay puno ng alikabok at tuyong dahon. At doon, nakasabit sa pagitan ng dalawang tile ng bubong, ay isang asul na plastic bag na mahigpit na nakatali. Maingat nilang ibinaba ang bag at binuksan. Sa loob ay mga tumpok ng pera na 100 piso at 200 piso. Bilangin agad, utos ni Lieutenant Colonel Ramos. Pagkatapos ng ilang minuto, inulat ang bilang, ulat, sir, kabuang 27,000 piso. Kung idadagdag sa 3,000 piso na natagpuan sa ilalim ng kama ni Juan, ang kabuang halaga ay 30,000 piso, naganap na tumugma sa perang pinagbentahan ng baboy ni na Lolo Peping at Lola Nena. Ang krimen ng pagnanakaw ay napatunayan. Ang kalamnan ni Juan matapos gawin ang krimen, ang kanyang pag-akyat sa bubong upang itago ang pera at pagkatapos ay bumalik sa kanyang kwarto, itinago ang maliit na bahagi sa ilalim ng kama upang gastusin agad ay naging napakalinaw. Kasabay nito, sa Forensic Center, ang detalyadong autopsy ay nagbigay din ng nakakapanindig balahibo, ngunit napakahalagang resulta. Ang opisyal na forensic conclusion ay ipinadala sa espesyal na team. Si Lola Nena, 68 taong gulang, namatay dahil sa mechanical asphyxia, ang mga baka sa liig ay marka ng daliri. Lalo na, ang resulta ng autopsy ay nagpakita na ang hyoid bone, isang maliit na bone sa hugis sa lalamunan, ay bali. Ito ay isang klasikong senyales ng pagkasakal sa kamay na may matinding, biglaang lakas, at hindi pagbigti o paggamit ng lubid. Si Lolo Peping, 70 taong gulang, namatay din dahil sa mechanical asphyxia, katulad ng mga bakas. Ngunit tulad ng pahayag ng salarin, sa katawan ng biktima ay mayroong maraming bakas ng pakikipaglaban. Malalaking pasa at galos sa dibdib, balikat, at 2 braso, ang biktima ay lumaban ng husto. At ito ang pinakamahalagang detalye, ang detalye na nag-lock sa krimen ni Juan ay natuklasan. Sa ilalim ng kuko ng 10 daliri ni Lolo Peping, nakahanap kami ng mga tissue cells at maliliit na hibla ng tela. Nagpapatunay na habang nagpupumiglas, ginamit ng biktima ang kanyang huling lakas, kinalmot ang salarin. Ang oras ng kamatayan ng parehong biktima ay tinukoy sa pagitan ng -2 at -2, 30 ng madaling araw, ganap na tumugma sa pahayag ni Juan Santos. Lahat ay malinaw na, ngunit gusto pa rin ni Lieutenant Colonel Ramos ng huling pagtatapos. Gusto niya ng ebidensya na kahit si Mang Jose, sa kanyang galit, ay hindi makakaila. Naghintay siya ng resulta mula sa Forensic Technical Division. Kinahaponan, dinala ang resulta ng DNA analysis. Unang konklusyon, ang mga maliliit na bakas ng dugo na natagpuan sa sneakers na Batis Hunter na nakuha sa kwarto ni Juan Santos, matapos suriin, ay nagbigay ng 100% tugma sa DNA sample ng biktima na si Lolo Peping. Ang dugo ng lolo ay dumikit sa sapatos ng apo nang patayin niya ito. Ikalawang konklusyon, at ito ang pinakamatigas na konklusyon, ang mga tissue cells na natagpuan sa ilalim ng kuko ni Lolo Peping, matapos suriin, ay nagbigay ng 100% tugma sa DNA sample ng suspect na si Juan Santos na nakuha sa pamamagitan ng buccal swab ng arestuhin. Tapos na talaga ang laro. Ang drama ay natapos sa pamamagitan ng agham. Hawak ni Lieutenant Colonel Ramos ang 2 ulat ng forensic. Alam niyang mabilis na nalutas ang kaso ng masakit, mabilis ng malungkot. Hindi siya masaya, naramdaman lamang niya ang matinding kalungkutan. Isang trahedya ng pamilya kung saan walang sinuman ang nagwagi, kundi pagkawala lamang, kasalanan, at pagkasira ng konsensya na nagmula sa isang baliw na takot at isang matinding adiksyon. Alam niya na ang susunod na bahagi ay mas mahirap pa kaysa sa pag-aresto, ang pakikipag-usap kay Mang Jose Santos. -8 ng gabi, nagsimulang umugong ang hangin ng Hilagang Silangan, malamig na pumasok sa pagitan ng mga siwang ng bintana ng interrogation room ng istasyon ng pulisya ng Batangas. Si Juan Santos, matapos ang maraming oras na pagkakakulong, ay kumain ng kanyang unang pagkain sa bilangguan. Nakaupo siya doon, nakatuping-tupi. Inalis ang posas habang kumakain, ngunit wala siyang pakiramdam ng kalayaan. Alam niyang hindi na siya magiging malaya. Pumasok si Police Lieutenant Colonel Reynaldo Ramos. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sinundan siya ng 2 investigador na may dalang makapal na folder at isang video camera.
Ang opisyal na interogasyon, na may audio at video recording, ay nagsimula. Tumingala si Juan, walang buhay ang mga mata. Nadaan na niya ang paunang pagkabigla. Ngayon, ang kanyang mukha ay pagod lamang, sumuko, at walang laman. Juan Santos, umupo si Lieutenant Colonel Ramos, hindi niya tiningnan si Juan. Binaliktad niya ang folder na tila sinusuri ang isang administratibong kaso. Ang iyong paunang pahayag ay naitala na namin. Sinabi mo na pinatay mo ang iyong lolo at lola. Sinabi mo na ang dahilan ay dahil natatakot ka na bugbugin ng iyong ama. Tumingala siya at direktang tumingin sa mata ni Juan. Nagsagawa kami ng investigasyon at napatunayan namin na ang lahat ng iyong pahayag ay hindi lamang totoo kundi napatunayan din sa agham. Itinulak niya ang unang larawan patungo kay Juan. Ang larawan ay kinuha sa cleaver na may maliliit na hibla ng kahoy na dumikit sa talim. Ang cleaver na ginamit mo upang buksan ang aparador. Natagpuan namin ito sa kusina. Ang mga piraso ng kahoy doon ay tumugma sa aparador sa kwarto ng iyong lolo at lola. Tumango si Juan. Itinulak ni Lieutenant Colonel Ramos ang ikalawang larawan. Ang larawan ng plastic bag ng 27,000 piso na puno ng alikabok na natagpuan sa bubong ng bodega. Ang pera na kinuha mo, minus ang 3,000 piso na itinago mo sa ilalim ng kama. Kabuang 30,000 piso. Napatunayan namin sa iyong ama, ang halagang ito ay ganap na tumugma sa perang pinagbentahan ng baboy ng iyong lolo at lola. Muling tumango si Juan. Wala na siyang masabi. Napakalinaw na ng lahat. Ngunit, sabi ni Lieutenant Colonel Ramos, nagsimulang tumigas ang kanyang boses, hindi mo pa rin sinasabi ang buong katotohanan. Sinabi mong nakipaglaban ka sa iyong lolo. Hindi mo sinabi kung gaano kasama ang pakikipaglaban na yon. Itinulak niya ang 2 ulat ng forensic autopsy. Ang una, ang iyong sapatos. Sinuri namin ang mga bakas ng dugo doon, ito ay dugo ng iyong lolo, si Lolo Peping. Nagsimulang manginig si Juan. Ang pangalawa, at ito ang huling konklusyon para sa iyo, ang boses ni Lieutenant Colonel Ramos ay parang martilyo. Nakita mo ba ang 10 daliri ng iyong lolo? Lumaban siya. Kinalmot ka niya sa kanyang desperasyon, at sa ilalim ng 10 daliri na iyon, natagpuan namin ang iyong balat. Inilagay niya ang DNA analysis report sa mesa. Ang mga tissue cells sa ilalim ng kuko ng biktima ay tumugma ng 100% sa iyong DNA. Mayroon ka pa bang maikakaila? Si Juan Santos, sa sandaling ito, ay biglang natauhan. Yumuko siya sa mesa at humagulgol. Ang kanyang iyak ay hindi na malungkot kundi ang iyak ng isang hayop na nasa kanto, wala ng takas. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtatago ay hinubad ng agham. Bakit? Tanong ni Lieutenant Colonel Ramos. Totoo na ang pera ay isang bahagi, ngunit ang 30,000 piso ay karapat-dapat bang gawin mo ang malupit na bagay na yon sa iyong lolo at lola, ang mga nagpalaki sa iyo simula pa noong bata ka. Hindi ka isang walang pusong mamamatay tao. Ang iyong paunang pahayag, sinabi mo na natatakot ka sa iyong ama, sabihin mo ulit sa akin, gaano ka katakot sa iyong ama? Ang tanong na iyon ay parang isang susi na nagbukas ng may sakit na psikolohikal na kahon ng 20 taong gulang na binata. Tumingala si Juan, basang-basa ang mukha ng luha at sipon, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng sinaunang takot, isang kakilakilabot na bangungot. Sir, hindi po niyo alam, nauutal niyang sabi. Sir, hindi niyo po naintindihan. Si tatay, papatayin po ako ni tatay ng totoo. Nagsimula siyang ikwento ang kanyang pagkabata. Isang pagkabata na walang ina, ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa malayo. Siya ay nanirahan kasama ang kanyang lolo at lola, pinalayaw ngunit palaging kulang sa disiplina. At pagkatapos, ilang taon na ang nakalipas, bumalik si Mang Jose. Dinala ni Mang Jose hindi lamang ang pera kundi pati na rin ang isang paraan ng pagpapalaki sa pamamagitan ng kamao at sinturon. Noong bata pa po ako, tuwing nagiging pasaway ako, pinapagalitan lang po ako ni lolo at lola, humagulgol si Juan. Pero si tatay, hindi po. Hindi po marami ang sinasabi ni tatay, hinuhugot lang po niya ang sinturon. Ang sinturon ng sundalo na may bakal na buckle. Hinahampas po ako ni tatay ng paulit-ulit sa likod, sa puwit, at sa ulo ko. Sumisigaw po si tatay, bubugbugin kita hanggang mamatay, bubugbugin kita para maging tao ka. Takot po ako. Takot po ako sa tunog ng sinturon na umuugong sa hangin. Takot po ako sa paraan ng pagtingin ni tatay kapag binubugbog niya ako.
Minsan, umeskapo po ako sa klase para maglaro ng computer, nalaman po ni tatay. Hinilan niya po ako sa bakuran, tinalian niya po ako sa puno. Ginamit po ni tatay ang isang matigas na tubo, hinahampas niya po ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Sumugod po sina lolo at lola para magmakaawa, itinulak din sila ni tatay. Sabi ni tatay, nanginginig si Juan, kung makikialam pa kayo, bubugbugin ko kayo pareho. Simula noon, hindi na po sila naglakas loob na makialam, umiiyak lang po sila at ako tinitiis ko lang po. Ang takot na yon, ang kalupitan na yon ay malalim na nakatanim sa kanyang isip. Naging isang halimaw ito na lumaki sa paglipas ng mga taon. Habang mas nagiging adik si Juan sa laro, mas nagiging pasaway, mas nagiging brutal ang mga pambubugbog ni Mang Jose. Si tatay po ang pinakamainitin ang ulo sa barangay na ito, sabi ni Juan na tila nagpapaliwanag. Tanungin niyo po, sir, lahat po sila takot kay tatay. Kapag sinabi ni tatay, gagawin niya. Kapag sinabi niya na babaliin niya ang binti, babaliin niya talaga. At kagabi, bumalik siya sa kakilakilabot na realidad. Nang binubuksan ko po ang aparador, nang makita po nila lolo at lola, lumuhod po ako at nagmakaawa. Humingi po ako ng isang bagay lamang, huwag po sanang sabihin kay tatay. Ngunit si lola po ay nagsabi ng eksaktong salita na kinatatakutan ko. Sabi niya, tatawagan ko si Jose, sasabihin ko sa kanya na bugbugin ka hanggang mamatay. Mamatay, 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 biglang sumigaw si Juan. Paulit-ulit po na umuugong sa isip ko. Uwi si tatay, gagamitin ni tatay ang tubo, bubugbugin ako ni tatay hanggang mamatay. Ayaw ko pong mamatay, ayaw ko pong mabugbog. Sa baliw na takot, nawala ang kanyang katinuan. Hindi na niya nakita ang kanyang lolo at lola. Nakita lamang niya ang dalawang saksi, dalawang tao na malapit nang tawagin ang tunay na halimaw, ang kanyang ama, pabalik sa bahay. Kailangan niyang patahimikin sila sa lahat ng paraan. Patahimikin bago mag-umaga. Ako sumugod ako kay lola, pag-amin niya, walang buhay ang boses. Gusto ko lang po na tumahimik si lola. Wala na po akong iniisip kundi ang huwag siyang tumawag. Sinakal ko po si lola. Nagpupumigla si lola tapos tumahimik. Si lolo po ay sumugod. Kinalmot niya po ako, natakot po ulit ako. Kung sumigaw po si lolo, maririnig ng mga kapitbahay. Kung marinig ng mga kapitbahay, malalaman din ni tatay. Kailangan ko rin po siyang patahimikin. Ako nakipaglaban ako kay lolo. Mas malakas po ako sa kanya. Ako sinakal ko rin po si lolo hanggang sa tumahimik si lolo. Bumaba ang katahimikan. Nagkatinginan ang mga investigador, isang lamig ang gumapang sa kanilang likod. Hindi sila nagtatanong sa isang magnanakaw. Nagtatanong sila sa isang alipin. Isang alipin ng takot, at sa takot upang iligtas ang kanyang sarili, pinatay niya ang mga taong pinakamamahal sa kanya. Nang tumahimik na sina lolo at lola, bulong ni Juan, tumayo na po ako, hindi na po ako natatakot. Hindi na po malalaman ni tatay, walang makakaalam. Bumalik ako sa aparador, kailangan ko po ng pera kaya binuksan ko po ito. Kinuha ko po ang lahat ng pera, dinala ko po sa kwarto. Ang kalmado at malamig na pag-ugali ni Juan matapos ang krimen, ang kanyang pag-akyat sa bubong upang itago ang pera ay naipaliwanag na rin. Nang mawala ang pinakamalaking banta, ang bugbog ng kanyang ama, dahil naniniwala siya na walang makakaalam, bumalik siya sa kanyang likas na ugali ng kasakiman. Kumilos siya na parang isang makina, naglinis, nagtago, at bumalik sa kanyang kwarto upang hintayin ang pag-umaga. Ang krimen ay hinubaran hanggang sa pinakaloob. Ito ay isang trahedya ng magulong pinagsamang paglalayaw ng lolo at lola, ang adiksyon ni Juan, at higit sa lahat, ang brutal na pagtuturo ng kanyang ama sa pamamagitan ng karahasan. Kasabay nito, sa istasyon ng pulisya ng Giriwe San Jose, si Mang Jose Santos ay nakaupo doon sa loob ng maraming oras. Ang paunang galit ay lumipas na, ngayon ay pagkabigla, sakit, at isang hindi matatanggap na pagdududa na lamang ang natitira. Pumasok si Lieutenant Colonel Ramos, umupo siya sa tapat ni Mang Jose. Tumingala si Mang Jose, namumula ang mga mata. Sir, may pagkakamali po ba? Si Juan ay apo ng lolo at lola Maaaring magnanakaw siya, maaaring pasaway siya, pero hindi siya pwedeng pumatay. Kayo, pinilit niyo siya, di ba? Yumiling si Lieutenant Colonel Ramos. Wala siyang sinabi. Tahimik lamang niyang itinulak ang dalawang ulat ng DNA analysis kay Mang Jose. Mang Jose, kumalma po kayo at basahin niyo, sabi niya.
Yumuko si Mang Jose, hindi niya lubos na naintindihan ang mga teknikal na termino, ngunit nabasa niya ang mga linyang ang sample ng dugo sa sapatos ni Juan Santos ay tumugma sa ieg ng biktima na si Lolo Peping. At nabasa niya ang mga linyang ang tissue cells sa ilalim ng kuko ng biktima na si Lolo Peping ay tumugma sa ieg ng suspect na si Juan Santos. Natigilan si Mang Jose, paulit-ulit niyang binasa ng 10 beses, 20 beses. Wala na siyang dahilan upang pagdudahan. Sinabi ng agham na ang kanyang anak mismo ang salarin. Kinalmot siya ni Lolo Peping bago niya ito pinatay. Hindi, bulong niya. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Dahil lang sa pera, dahil lang sa 30,000 piso. Direktang tiningnan ni Lieutenant Colonel Ramos ang mata ni Mang Jose. Hindi, Mang Jose, hindi lang dahil sa pera. Ang pera ay paunang sanhi lamang. Ang pangunahing sanhi kung bakit niya ginawa iyon ay dahil natatakot siya sa'yo. Nagtataka si Mang Jose. Takot? Takot sa akin. Tama, sabi ni Lieutenant Colonel Ramos. Ang kanyang boses ay walang awa. Takot siya na i-report siya ng lolo at lola. Takot siya, ayon sa kanyang pahayag, nabugbugin siya ng kanyang ama hanggang mamatay. Ikinuwento niya ang mga pambubugbog ng sinturon, ang pagtatali sa puno, ang mga pagbabanta na babaliin ang mga binti, ang pagbabanta na bugbugin hanggang mamatay. Naalala mo ba yon, Mang Jose? Bawat salita ng Tenyente Koronel ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa puso ni Mang Jose. Ang kanyang mukha ay mula sa namumula ay naging maputla, pagkatapos ay naging kulay abo. Naaalala niya ang lahat. Akala niya iyon ang paraan ng pagpapalaki ng anak, ang paraan ng isang mahigpit na lalaki. Hindi niya inakala na ang kalupitan na iyon, ang karahasan na iyon, ay gagawing isang duwag na hayop ang kanyang anak. At nang nasa kanto, lumaban ito, pinatay ang mga taong pinakamamahal nito, upang hindi lamang makaharap siya. Yumuko si Mang Jose. Sa pagkakataong ito hindi siya sumigaw, umiyak lamang siya. Isang tahimik na iyak, ang iyak ng isang lalaki na nawalan ng lahat, nawalan ng ama, nawalan ng ina, at nawalan ng anak. At ang pinakamalaking trahedya ay, napagtanto niya na siya mismo ang isang bahagi ng sanhi, siya ang hindi direktang armas na nagtulak sa kanyang anak sa landas ng krimen. Ang paghuhusga at ang trahedya. Nilagdaan ang huling pahayag ni Juan Santos. Ang pag-amin ay tinatakan, kasama ang hindi matatawarang siyentipikong ebidensya. Tapos na ang kaso, handa nang ilipat sa tagausig. Ang kaso ng malagim na pagpatay sa kanyang lolo at lola na ginawa ng sarili niyang apo sa Guerrilla. San Jose ay mabilis na natapos ng pulisya ng Batangas, ngunit sa isang mabigat at madilim na kapaligiran. Lahat ng pisikal na ebidensya, mula sa biological traces, ebidensya, hanggang sa malinaw na pag-amin ni Juan Santos ay tinatakan na. Ang buong kaso ay inilipat sa Provincial Prosecutor's Office ng Batangas upang irekomenda ang pag-uusig kay Juan Santos sa dalawang seryosong krimen, pagpatay at pagnanakaw. Ilang buwan pagkatapos, binuksan ng Regional Trial Court ng Batangas ang isang pampublikong paglilitis sa unang antas. Ang kaso, na may kalikasan ng insesto, trahedya, at kalupitan, ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa publiko, hindi lamang sa Batangas kundi sa buong probinsya. Mula pa sa umaga, daan-daang residente ang nagtipon, punong-puno ang silid ng paglilitis. Dumating sila hindi dahil sa kuryosidad kundi dahil sa galit at upang makahanap ng sagot sa isang hindi maipaliwanag na tanong, paano nagawang patay ng isang apo ng malupit ang mga taong nagpalaki sa kanya? Sa paglilitis na yon, mayroong isang imahe na nagpahayag ng malalim na epekto sa lahat ng naroroon. Sa unang hilera, ang hilera para sa legal na kinatawan ng biktima, ay si Mang Jose Santos. Hindi na siya ang mainitin ang ulo, sumisigaw na lalaki tulad ng sa pinangyarihan ng krimen. Nakaupo siya doon mag-isa, ang kanyang buhok ay lalong pumuti, ang kanyang mukha ay maputla at madilim, ang kanyang mga mata ay malalim na nakabaon. Nakaupo siya doon sa isang posisyon na halos hindi gumagalaw. Ngayon, dumating siya sa korte na may dalawang pinakamalungkot na tungkulin sa buhay. Siya ang anak ng dalawang biktima na pinatay, at siya rin ang biological na ama ng pumatay sa kanila. Lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagsisisi ay tila nagiging bato. Naging condensed ito sa tahimik na pagkakaupo na yon. Alas negatibo 1:00 ng umaga, tahimik ang buong bulwagan nang bumukas ang pinto ng silid ng korte. Si Juan Santos, na nakasuot ng maluwag na uniporme ng bilangguan, ay inalalayan ng dalawang pulis.
Ang 20 taong gulang na binata, payat at maputla, ay naglakad na parang makina. Hindi siya naglakas loob na tumingala, hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanyang ama. Alam niyang wala na siyang pag-asa. Nagsimula ang paglilitis. Ang taga-usig, isang nasa katamtamang edad na lalaki, sa isang matigas na boses, ay sinimulang basahin ang akusasyon. Bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa konsensya ng lahat ng naroroon. Ang akusasyon ay naglantad ng buong pag-ugali ni Juan Santos. Ang akusado ay inakusahan ng krimen ng pagpatay sa ilalim ng Seksyon 1, Artikulo 248 ng Revised Penal Code, na may maraming nakapagpapabigat na kalagayan, kabilang ang pagpatay sa 2 o higit pang tao, pagpatay sa kanyang lolo at lola na nagpalaki sa kanya, paggawa ng krimen sa isang brutal na paraan, at upang gawin o itago ang isa pang krimen. Kasabay nito, ang akusado ay inakusahan ng krimen ng pagnanakaw sa ilalim ng Seksyon 1, Artikulo 273 ng Revised Penal Code. Naganap ang interogasyon, ngunit halos isang pag-ulit lamang ito dahil ang sistema ng siyentipikong ebidensya ay napakakumpleto na at hindi matatawaran. Unang ebidensya, ang mga forensic autopsy report. Parehong biktima ay namatay dahil sa mechanical asphyxia. Ang hyoid bone sa lig ni Lola Nena ay bali na nagpapatunay ng matinding puwersa sa pagkasakal. Ikalawang ebidensya, ang mga DNA analysis report. Dugo ni Lolo Peping sa sapatos ni Juan at balat ni Juan sa ilalim ng kuko ni Lolo Peping. Ebidensya ng isang huling pakikipaglaban. Ikatlong ebidensya, ang cleaver na may mga hibla ng kahoy at ang buong 30,000 piso na natagpuan na tumugma sa perang pinagbentahan ng baboy ng lolo at lola. Nakatayo si Juan Santos sa harap ng hukom, nakayuko ang kanyang mukha. Nang tanungin, mahina lamang niyang sinabi, ang akusado, kinikilala ng akusado ang lahat ng nakasaad sa akusasyon. Wala nang maikakaila ang akusado. Ang bahagi ng debate ang pinakamatindi at pinakamalungkot na bahagi ng paglilitis. Ang abogado na inatasan upang ipagtanggol si Juan, isang matandang lalaki, ay tumayo. Hindi niya sinubukan na ipagtanggol ang krimen ng pagpatay. Sinubukan niyang ipaliwanag ang pinagmulan ng krimen. Mahal na hukuman, sinimulan ng abogado, mabigat ang kanyang boses. Ang ginawa ng akusado na si Juan ay hindi mapapatawad, ito ay walang puso. Ngunit upang magkaroon ng makatarungang hatol, hindi natin maaaring baliwalain ang malalim na sanhi, ang sanhi na nagtulak sa isang 20 taong gulang na binata sa baliw na pagkilos na ito. Bumaling siya kay Mang Jose Santos. Ang sanhi na iyon, mga Ginoo, ay nakaupo mismo sa unang hilera, ito ay isang trahedya ng karahasan sa pamilya. Nagulantang ang buong bulwagan. Tumingala si Mang Jose, walang buhay ang mga mata na nakatingin sa abogado. Nagpatuloy ang abogado. Ang akusado na si Juan ay nabuhay sa isang kapaligiran kung saan ang pamamalo ay itinuturing na tanging kasangkapan sa pagtuturo. Nagulat ang akusado sa investigador at umamin sa korte ngayon tungkol sa mga pambubugbog na halos ikamatay niya gamit ang sinturon at tubo. Tinalian siya sa puno, binantaan na babaliin ang kanyang binti. Hindi lamang siya natakot sa kanyang ama, kinilabutan siya sa imahe ng kanyang ama. Sa gabing iyon, idiniin niya, nang matuklasan siya ng kanyang lolo at lola na nagnanakaw, ang unang bagay na ipinagmamakaawa ng akusado ay huwag po sanang sabihin kay tatay. Ngunit nang si Lola Nena, sa galit, ay nagbanta, tatawagan ko si Jose para bugbugin ka hanggang mamatay, naganap ang trahedya. Isang matinding pambubugbog, isang malupit na parusa. Sa sandaling iyon, ang nakakagulat na takot, ang takot na bugbugin ng malupit, ay ganap na sumakop sa katinuan ng akusado. Hindi na niya nakita ang kanyang lolo at lola, nakita lamang niya ang 2 tao na malapit nang tawagin ang demonyo ng kanyang buhay. Kumilos ang akusado sa matinding takot, hindi para magnakaw kundi upang itago ang ebidensya, upang iligtas ang kanyang sarili mula sa isang pambubugbog. Nagtapos ang abogado. Ito ay isang krimen na nagmula sa kasakiman ngunit pinasigla ng takot. Ang akusado ay isang kriminal ngunit biktima rin ng isang maling at brutal na pamamaraan ng pagtuturo. Humihiling kami sa hukuman na isaalang-alang ang detalyeng ito, isaalang-alang ang taos pusong pag-amin, ang huling pagsisisi upang bigyan ang akusado ng pag-asa. Kahit na ito ay isang pag-asa na hindi makakakita ng liwanag ng araw upang magkaroon ng pagkakataong mabayaran ang kanyang mga pagkakamali. Ang pagtatanggol ay umalingaungaw na nagpatahimik sa buong bulwagan. Yumuko si Mang Jose Santos, nanginginig ang kanyang mga balikat, ngunit agad na tumayo ang taga-usig.
Ibinabahagi namin ang sakit at trahedya ng pamilyang ito, sabi niya, matigas ang boses. Sumasang-ayon din kami na ang karahasan sa pamilya ay isang krimen at ito ay nag-ambag sa pagbaluktot ng pagkatao ng akusado. Ngunit hindi natin maaaring at hindi kailanman dapat gamitin ang isang krimen upang ipaliwanag ang isa pang mas malupit na krimen. Itinuro niya si Juan. Hindi kumilos ang akusado sa takot, kumilos siya ng may plano. Tandaan, hindi aksidente na natuklasan siya. Siya ay kusang pumasok bandang 2:00 ng madaling araw, ginamit ang bakal na stick upang buksan ang lock, pumasok sa kusina upang kumuha ng kutsilyo at binuksan ang aparador upang magnakaw. Ang paunang kilos ay isang sadyang krimen, nagmula sa kasakiman, mula sa adiksyon, upang kumuha ng pera para sa laro. Ang takot, idiniin ng tagausig, ay motibo lamang upang itago ang ebidensya. Sinakal ng akusado ang kanyang lola, nakipaglaban at sinakal din ang kanyang lolo. Dalawang matatandang tao, 70 taong gulang at 68 taong gulang, ang nagpalaki sa akusado. Ang pagkilos na yon ay malupit, walang kaluluwa. At matapos gawin ang krimen, natakot ba ang akusado? Hindi. Kalmado niyang binuksan ang aparador, kinuha ang lahat ng 30,000 piso. Kalmado niyang inakyat ang bubong ng bodega upang itago ang pera. Kalmado siyang bumalik sa kanyang kwarto, itinago ang sapatos na may dugo, at kalmado siyang humiga at naghintay ng pag-umaga upang magdrama ng isang malungkot na eksena sa harap ng kanyang ama. Iyon ba ang pagkilos ng isang natatakot na tao o ang pagkilos ng isang walang pusong mamamatay tao na tuso? Ang batas ay dapat maging mahigpit pagtatapos niya. Mali ang karahasan sa pamilya, ngunit hindi ito lisensya upang pumatay. Ang krimen ni Juan Santos ay ang sukdulan ng moral na pagkasira. Pinatay ng akusado ang nagpalaki sa kanyang ama, walang anumang nagpapababa ng kalagayan ang makakapagtanggol sa pagkilos na iyon. Nanatili kami sa aming pananaw na irekomenda ang pinakamataas na parusa, kamatayan. Nagtapos ang bahagi ng debate ng paglilitis. Nang bigyan ng pagkakataon na magbigay ng huling salita, inalalayan si Juan Santos. Nanginginig siyang nakatayo, nakatingin sa kanyang ama, si Mang Jose. Tatay, tatay, umiyak siya, humahagulgol, huling tawag. Tatay, nagkamali po ako. Ako, humihingi po ako ng tawad kina lolo at lola, humihingi po ako ng tawad sa inyo, tatay. Ayaw ko po, natatakot lang po ako, natatakot po ako na bugbugin niyo po ako. Hindi tumingala si Mang Jose, nakaupo lamang siya doon na parang isang estatwa ng bato na tumatanggap ng lahat. Inihayag ng hukuman ang pagpapasya. Pagkalipas ng 30 minuto, tumayo ang buong bulwagan. Ang presiding judge, sa isang seryosong boses, ay sinimulang basahin ang hatol. Malinaw niyang sinuri na ang krimen ng akusado ay lubhang seryoso. Ang pagpatay sa kanyang lolo at lola na nagpalaki sa kanya ay walang puso, labag sa lahat ng moral at legal na halaga. Isinaalang-alang ng hukuman ang salik ng karahasan sa pamilya, tulad ng sinabi ng abogado, sabi ng presiding judge. Ito ay isang trahedya. Magbibigay din ang hukuman ng sarili nitong rekomendasyon tungkol sa paraan ng pagpapalaki ng anak ni Mang Jose Santos. Gayunpaman, ang salik na iyon ay hindi maaaring maging dahilan upang mabawasan ang krimen ng pagpatay na may ganoong seryosong nakapagpapabigat na kalagayan. Ang pagkilos ng akusado ay pinlano, determinado na gawin ang krimen hanggang sa huli at lubhang brutal. Ang akusado ay wala ng kakayahan para sa edukasyon at rehabilitasyon. Dahil sa mga kadahilanang ito, nagpasya ang hukuman na ipataw ang parusang kamatayan sa akusado na si Juan Santos para sa krimen ng pagpatay, at ipataw ang 5 taon sa bilangguan sa akusado na si Juan Santos para sa krimen ng pagnanakaw. Ang pinagsamang parusa para sa dalawang krimen ay sa pilitang isasagawa ng akusado na si Juan Santos ay kamatayan. Ang tunog ng martilyo ay bumaba. Nanginig si Juan Santos at bumagsak sa sahig, hinila ng mga pulis. Hindi na siya umiyak, patay na siya sa loob. Sa unang hilera, si Mang Jose Santos, ang ama, ang anak, ay tumingala. Hindi niya sinundan ang kanyang anak na hinila. Tinignan niya ang kawalan sa kanyang harapan, tapos yumuko siya, hinawakan ang kanyang mukha, walang sigaw, tanging ang mga balikat ng matipunong lalaki na iyon ang nanginginig sa ganap na katahimikan. Sa isang umaga, nawalan siya ng ama, nawalan ng ina, at ngayon, nawalan din siya ng nag-iisang anak. Nawalan siya ng lahat. Ang tunog ng martilyo ng presiding judge ay bumaba, ang tuyo at malamig na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagtapos ito ng lahat ng debate, lahat ng pagtatanggol, lahat ng pagmamakaawa.
Sentensyang kamatayan. Ang huling hatol ay ibinigay. Si Juan Santos, ang 20 taong gulang na binata, ay tila wala nang narinig. Nanginig siya at bumagsak. Kung hindi siya inalalayan ng 2 pulis, bumagsak na sana siya sa sahig. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, patay na siya. Patay na siya mula sa sandaling napagtanto niya na ang kanyang takot ay ginawa siyang demonyo. Dinala siya ng mga pulis palabas ng hukuman. Nang dumaan sa unang hilera, hindi sinasadya niyang sumulyap sa kanyang ama, si Mang Jose Santos, na nakaupo pa rin doon, walang galaw. Hindi siya tumingala, hindi siya tumingin sa kanya. Nakaupo lamang siya doon, nakayuko, ang kanyang malawak at matipunong balikat, na dating kinatatakutan ni Juan, ay nanginginig ngayon sa tahimik na pagbagsak. Si Juan ay dinala at nawala sa likod ng pinto para sa mga hinatulan ng kamatayan. Si Mang Jose ay nakaupo pa rin doon, matagal matapos na umalis ang lahat sa silid ng korte. Matagal matapos na mawala ang mga bulungan ng galit ng mga tao, nakaupo siya mag-isa sa malamig na bulwagan. Isang lalaki na sa isang umaga ay nawalan ng ama, nawalan ng ina, at ngayon ay nawalan din ng nag-iisang anak. Nawalan siya ng lahat. At ang pinakamalaking trahedya ay hindi niya alam kung sino ang kakamuhian, ang mamamatay tao niyang anak o ang kanyang sarili. Nagtapos ang kaso at ang katarungan sa isang paraan ay naisakatuparan. Ang salarin ay nabayaran ang kanyang krimen sa pamamagitan ng isang karapat-dapat na hatol. Ngunit sa likod ng hatol na iyon ay isang mahalagang aral, isang trahedya ng pamilya na bulok sa loob, isang ganap na kabiguan ng 3 henerasyon. Hindi ito isang kaso kung saan ang kasamaan ay mula sa labas. Ito ay isang kaso kung saan ang kasamaan ay pinangalagaan, pinataba, at sumiklab mula sa loob mismo ng pamilya. Ang unang pagkakamali ay nagmula sa 2 biktima mismo. Si Lolo Peping at Lola Nena, sa pamamagitan ng kanilang walang hanggan ngunit bulag na pagmamahal, ay pinalayaw ang kanilang apo ng walang kondisyon. Ginamit nila ang kanilang pagmamahal upang takpan ang katamaran at adiksyon ni Juan. Lihim nilang binigyan siya ng pera para sa laro. Tahimik nilang pinapayagan ang kanyang masamang ugali. Hindi nila siya tinuruan kung paano maging tao. Hindi sinasadya nilang ginawa siyang isang parasito, isang taong marunong lamang humingi ng pera. Ang kanilang pagmamahal ay naging mayabong na lupa para sa kasakiman ni Juan. Ang ikalawang pagkakamali, at ito ang nakamamatay na pagkakamali, ay nagmula kay Mang Jose Santos, ang ama. Ganap na kabaligtaran ng paglalayaw ng lolo at lola, pinili ni Mang Jose ang isang brutal at matinding paraan ng pagtuturo. Naniniwala siya na ang pamamalo at karahasan ang tanging paraan upang turuan ang kanyang anak, upang ituwid ang isang batang nasira na. Ginamit niya ang sinturon, ang tubo, ang mga pagbabanta na babaliin ang binti, bubugbugin hanggang mamatay. Hindi niya tinuruan ang kanyang anak, tinakot niya ang kanyang anak. Hindi siya lumikha ng isang anak na marunong gumalang kundi isang alipin na takot na takot. Hindi niya itinama ang pagkatao ni Juan. Hinubog niya ito, ginawa itong isang may sakit na sikolohiya kung saan walang mas malaki kaysa sa takot na mabugbog. Si Mang Jose, sa kanyang mga kamao at brutal na kalupitan, ay hindi sinasadyang naglagay ng isang hatol sa isip ng kanyang anak. Ang pagharap sa ama ay katumbas ng kamatayan, katumbas ng malupit na pagpapahirap. At sa huli ay si Juan Santos. Siya ang may sira na produkto ng parehong matinding paraan ng pagtuturo. Pinalayaw ng kanyang lolo at lola, nagkaroon siya ng kasakiman, katamaran, at ugaling umasa. Binugbog ng kanyang ama, nagkaroon siya ng karuwagan, panloloko, at isang nakakagulat na takot. Wala siyang katinuan, walang lakas ng loob. Siya ay isang walang laman na balat na kinokontrol ng 2 pinakapangunahing likas na ugali. Kasakiman para sa pera para sa laro at takot na bugbugin ng kanyang ama. At naganap ang trahedya. Nang mabantaan ang kanyang kasakiman, nagnakaw siya. Ngunit nang pinasigla ang kanyang takot sa pamamagitan ng banta na tatawagin si Mang Jose para bugbugin siya hanggang mamatay, sumiklab ang halimaw sa loob niya. Sa baliw na sandaling iyon, hindi na niya itinuring na kanyang mga kamag-anak ang kanyang lolo at lola. Itinuring niya silang balakid, ang mga nagbabalita, ang mga malapit ng tawagin ang tunay na demonyo ng kanyang buhay, at ginawa niya yon. Pinatay niya ang 2 tao, pinatay niya ang kanyang sariling mga tagapag-alaga, upang makatakas lamang mula sa isang pambubugbog. Ang takot ay nagtagumpay sa pagmamahal sa pamilya, ang takot ay nagpatahimik sa konsensya. Matapos ang krimen, ang kalmado at malamig na pag-ugali ni Juan nang itago ang pera,
itago ang sapatos, at umarte ay isang pagpapakita rin ng pagbaluktot na iyon. Nang mawala ang pinakamalaking banta, ang bugbog ng kanyang ama, dahil naniniwala siya na walang makakaalam, bumalik siya sa kanyang likas na ugali ng kasakiman at panloloko. Ang sentensyang kamatayan para kay Juan Santos ay isang kinakailangang paghuhusga ng batas. Ngunit ang hatol ng konsensya, ang hatol na hindi kailanman matatapos, ay patuloy na bumabagabag kay Mang Jose Santos magpakailanman. Nawalan siya ng lahat, nawalan ng ama, nawalan ng ina sa kamay ng kanyang anak, nawalan ng anak dahil sa paghuhusga ng batas. At kailangan niyang mabuhay ang natitira sa kanyang buhay na binabagabag ng isang tanong. Hindi ba ang kanyang malupit na pambubugbog, ang kanyang sinturon, at ang tubo na iyon ang hindi direktang armas na pumatay sa kanyang buong pamilya? Ang bahay kubo sa Giriwe. San Jose ay nakakandado na ngayon, sarado ang pinto at may bolt, nagsimula ng tumubo ang damo. Dinala na rin ang askal na si Bantay, wala nang tunog ng tao, tanging trahedya na lamang ang natitira. Isang madugong trahedya tungkol sa kabiguan ng pagmamahal at ang kalupitan ng karahasan sa ngalan ng edukasyon.